Tuloy naman po ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga alternatibong ruta para sa pagsasara ng Tandang Sora intersection at flyover na magbibigay daan naman sa MRT-7 construction. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, isang araw nga bago ang tuluyang pagsasara ng Tandang Sora intersection at Tandang Sora flyover, double time ngayon ng MMDA sa clearing operations sa mga alternatibong ruta ng mga motorista. Sinusuyod na ngayon ng MMDA Special Operations Task Force ang Luzon Avenue, Congressional Extension, Tandang Sora Avenue, Central Avenue at Visayas Avenue. Ito ang mga natukoy na mga alternatibong ruta ng MMDA sa magiging Tandang Sora closure. Bagamat may kaunti ng pagluwag, sakit ng ulo pa rin ng MMDA ang Luzon Avenue. May mga tricycle pa rin kasi na nagbababa at nagsasakay sa maling lugar. Nagdudulo tuloy ito ng pagsikip ng kalsada. Paliwanag ng mga tricycle driver, mga pasahero ang nagagalit kapag hindi sila naibababa sa lugar na gusto nilang babaan. Sa Congressional Extension naman, sinita ng MMDA ang mga pasaherong nakapila sa gilid ng kalsada. Wala mang mga jeep pero naka-illegal terminal naman ang mga ito kaya raw may pila ng pasahero. Sa Tandang Sora naman, in-impound maging isang mobile lugawan. Kasama rin ng MMDA ang Quezon City Police at mga taga-QC Department of Public Order and Safety. Naka-impound ang DPOS na mga tricycle na bukod na sa naka-illegal parking, mga kolorum at walang mga papeles pa. Ayon sa MMDA, bukod sa mga bihikulo ay nagiging obstruction din sa traffic ang mga pasahero at pedestrian na sa kalsada na nakapwesto. Magde-deploy ng mga tauhan ng MMDA mula sa kanilang anti-jaywalking unit para masigurong sa tamang lugar nakapwesto ang mga commuter. Panawagan nila, kailangan makiisang lahat para hindi maging masalimuot ang haharaping kalbaryo sa Tandang Sora closure. Aminado ang MMDA na kahit bukas na ng gabi ang closure, sa Lunes ng umaga pa talaga masusubukan ang kanilang paghahanda. Kung ngayon pa nga lang daw mabigat ng traffic sa Commonwealth, paano pa kaya kapag isinara na ang flyover at intersection? Kaya payo nila sa lahat, mas agahan pa ang alis ng oras o oras ng alis para nang maisara na ang Tandang Sora. Kung dati umaalis sila ng 5 o'clock, siguro agahan nila kahit 4 o'clock, 1 hour ahead para at least hindi na sabay-sabay. Kasi kung sabay-sabay man dati, kung merong mas maaga ngayon, mababawasan yung bulk ng sasakyan na dadaan. Samantala, Connie, pinag-aaralan na rin ng MMDA yung posibleng pagsasara doon sa U-turn slot dito sa may Luzon Avenue. Yan ay dahil nakita nila na doon sa U-turn slot na yan, pagbaba ng Luzon flyover, ay dalawang linya yung inuukupa ng mga sasakyan kapag nag-U-turn. Gayunman, ito ay pinag-aaralan pa lang, pero mag-aabiso daw sila kung sakaling matutuloy na ito. Yan ang latest balanga dito sa Quezon City. Connie. Oo, Salima, meron din kasing mga naririnig din tayong mga parang reklamo or concern nung ilan nating mga naglalakad na mga pedestrians dyan. Kasi kapag ka nangyari yan, napakalalayo ng mga footbridges para doon sa mga pedestrians natin. Meron na bang nagawa na alternative, halimbawa parang pansamantala na mga dadaanan ng mga nagko-commute naman dun sa area na yun? Kasi alam naman natin yung buong stretch na yan, di ba? Punong-puno pa rin yan ng mga hindi lang tindahan, yung mga bahay. Talagang bahay na eh. Connie, are you talking about Luzon Avenue o ito mismong Commonwealth Avenue? Doon sa may Commonwealth area, hindi ba? Kasi buong stretch na yan eh, di ba? Sobrang daming mga tao talaga dyan na mula sa iba't ibang lugar nakatira. At syempre, kahit naman isaran mo yan doon sa for the construction itself at doon sa may Tandang Sora, mag-meet pa rin at mag-meet yung mga problema dahil sa dami pa rin ng mga tao nga na nakatira doon sa area. Connie, itong Commonwealth Avenue, unfortunately, wala pang naibibigay sa atin na detalye kung magkakaroon ng mga alternative para naman doon sa mga pasahero kung saan sila tatawid. Yes. Pero ang nakikita kasi natin dito masyadong mahaba itong Commonwealth Avenue, masyadong malawak pa rin yan kahit magsasara tayo ng 4 na lanes sa mismong flyover. Pero ang sinasabi ngayon dito ng MMDA, kailangan talaga yung disiplina. Kasi nakita natin kanina, nakita din ng MMDA na maraming mga pasahero na nandoon na sa kalsada, nandoon na sa mismong mga lanes, 2 lanes yung inuukupan niyan, yung mga pasahero doon sa isa, tapos yung mga PUV naman doon sa kabila. So ngayon, kung
magkakaroon na nga nitong pagdating ng Lunes, yung inaasahan na talagang mabigat na yung daloy ng trapiko dahil nga dun sa closure, makakaabala talaga yung dalawang lane na yan na kung uukupahin pa rin ng pedestrian at ng mga PUV. Kaya naman pakiusap nila sumunod na doon sa batas kasi may mga areas dito na hindi naman talaga pwedeng magsakay. So ang pinakikiusap nila, doon lamang sa mga loading and unloading areas, humimpil itong mga pasahero at doon din magsakay itong mga PUV. Kasi nga ngayon bawat espasyo dito sa Commonwealth Avenue ay importante talaga. Connie. Since nabanggit mo na rin yung napaka-importanting espasyo, nakikita natin talagang doon sa area naman ng Tandang Sora, kung saan isasara, no, napakarami doon na mga shanties. Sabihin na natin na talagang makeshift na mga bahay na. Hindi lamang yan mga hindi lamang yan mga tindahan sa Lima na po pwedeng tanggalin. Kasi talagang may mga nakatira na doon. Nakikita natin may mga talagang bato na yung bahay, hindi na to talagang makeshift lang na mga kahoy na pinagtagpi-tagpi. So saan nila, meron bang ganon? Saan bang lilipat ito mga ito? Kasi talagang matagal na yan nandyan. Sa ngayon, Connie, ang masasagot lamang ng MMDA ay yung mga obstruction na umaabot hanggang sa sidewalk. So Ayan. basta malinaw na nasa sidewalk yan ay kailangan i-clear, no? Unfortunately, dun sa mga areas naman na talagang konkreto na yung bahay at meron talagang mga naninirahan, kailangan idaan na rin yan sa LGU. Ayun Kailangan pag-usapan kung paano yung relocation plan yan. Pero so far, yung nakikita pa naman natin dito, yung mga obstruction pa lang, ito yung mga light materials, mga makeshift nga na mga tindahan, mga stalls. Pero dun sa mga bahay, yan ay hindi pa masyadong pinakikialaman ng MMDA dahil yan ay para doon sa mga LGU. Alright, sige, sana nga magkaroon tayo ng mas malinaw na mga konkretong solusyon, kasi ang dami pa rin parang tanong na hindi pa nasasagot mula dun sa LGU at maging sa MMDA. Thank you very much, Salima, sa iyong update sa amin.